Welcome po sa inyong lahat. Master Galen na naman po. Ang tatalakayin ko po ngayon ay isang neurodegenerative disorder na commonly nangyayari sa mga matatanda. Ginawa ko po itong video na to para sort of review na rin po sa mga paramedical student at sa mga tao na inline sa medical. At least mare-refresh sila kahit papano dito. So, ginawa ko lang po to. Ito pong video to, short lang siya, simple. Pero kumbaga nandito na yung pinaka-importanteng dapat malaman nyo tungkol sa kondisyong ito. At ang tatalakayin po natin ngayon ay yung tungkol sa Parkinson's disease. Kaya panoorin nyo. Parkinson's disease. Sometimes tinatawag po itong Parkinson's lang or tawag dito PD. Ito po ay isang movement disorder. Ang cause po nito ay yung pagkasira ng neurons na nagpo-produce ng dopamine. So yung neurons po na yun, located po yun dun sa may substantia nigra. So yun po ang dahilan ng pagkakaroon ng Parkinson's disease. Parkinson's disease, this is the most common neurologic disorder or movement disorder. Progressive adult onset po to. So, most commonly sa mga may edad, yung mga 60 years old pataas. Pero pwede rin po itong mangyari sa 60 years old below. May mga kaso po na nangyayaring ganun. Anong po bang cause nito? Ang cause po nito usually is unknown. So, tawag is idiopathic. So, pero sometimes pinaniniwalaan na genetic mutation, nagkakaroon ng genetic mutation sa ating katawan. So specifically yung PINK1, saka yung Parkin, saka yung alpha-synuclein na genes. So yun po ang nagkakaproblema sa atin. So nag-mutate po yun. Pero may rarely cause na dahil sa toxic po, yung MPTP, yung methyl penyl tetrahydropyridine. So, yun po, nakukuha po natin yung toxic substance na yun sa sa MPPP or yung desmethylprodine. Yung MPPP po, ang meaning po nun is yung methyl penyl propionidoxypiperidine. Yun po. Yun po yung mga opioid derivatives na drugs. So, doon po natin nakukuha yun. Pero may dalawang risk factor po. So yung yung exposure mo sa pesticides. Tapos yung isa po, yung gene variants. So nagkakaroon nga, kagaya nung sabi ko, nagkakaroon ng mutation doon sa PINK1, tapos po yung Parkin, saka yung alpha-synuclein. Tapos po meron pa rin yung mga gene variants na yung LRRK2 o yung leucine rich repeated kinase 2. So yun po. Pero ano pa man, ang pinakadahilan po talaga ng sakit na ito ay yung pagkasira ng neurons, yung pagde-degenerate ng neurons natin na nandun matatagpuan sa may substantia nigra. Yung substantia nigra po, nandun po yun sa utak natin. So yung neurons po natin doon, yung sa substantia nigra, nagpo-produce po yun ng dopamine. So kung nasisira yun, wala na magpo-produce ng dopamine. Yung substantia nigra po yun, kaya tinawag na substantia nigra dahil kung hihiwain mo po yung brain, makikita mo sobrang yung part na yun ng brain natin sobrang dark. Yung substantia nigra po is located po yan sa may basal ganglia natin. So yung basal ganglia po natin connected naman sa motor cortex natin. So that's why responsible siya sa movement. So may kinalaman siya sa movement natin. So saan ba matatagpuan tong basal ganglia o yung na kung saan nandun yung yung substantia nigra. So nandun po yun sa may midbrain po natin. So dalawa yan, meron sa kaliwa, meron din sa kanan. So kung hahatiin po natin yan, ayan po. So ayan po ang itsura niya. Ayan, makikita nyo sa drawing, no? So actually, ang substantia nigra is divided into two subregions. Yung pars reticulata, more lateral siya. Tapos po yung pars compacta, medial part, medyo medial part. So kung dalawa yan, ayan po, nasa drawing po, no? So medial means medyo nandito sa may gitna. Lateral, ibig sabihin po, nandito sa may gilid.
So sa mga medical student po dyan, kung naalala nyo yung neuroanatomy nyo, di ba? Yung caudate and putamen, pag pinag-isa, ang tawag na sa kanila is striatum. So yun po, nakaka-receive ng signals po yun, specifically dun sa may putamen na part ng striatum, papunta dun sa may pars reticulata. Tapos po, yung pars reticulata, magtatransmit din ng signal papunta sa thalamus. Yung pathway po yun is rich in the neurotransmitter na GABA or yung tinatawag natin na gamma aminobutyric acid. So ano rin po to, inhibitor neurotransmitter din po to. Pero hindi po dyan talaga yung problema. Ang pinaka problema po talaga is dito sa may isang subregion ng substantia nigra na tinatawag na pars compacta. So yan yung pinaka-affected part. So yung pars compacta po nagsisend din ng may pathway din po siya papunta doon sa putamen o doon sa may striatum. So yung ang tawag dun sa pathway na yan yung niagro-striatal pathway. So yung niagro-striatal pathway, syempre as I've said before, kung makikita nyo, ayan po, yung basal ganglia natin, kung saan nandun yung striatum at kung saan nandun naman yung putamen at yung caudate, connected po yun dun sa motor cortex. So kaya po nagkakaroon po tayo ng problema sa movement kasi dun po ang signaling na papunta sa may motor cortex natin. So kung sira po yung pars compacta, mangyayari po affected yung movement natin. So walang inhibition, kasi itong dopamine nga is yung inhibitory neurotransmitter. So doon magiging problema natin. Yung pathway po yun, nandun po yung mga dopamine. So rich in dopamine po yun ang neurotransmitter. So wala na, sira na yun kasi nga nag-degenerate na yung mga neurons doon. Wala na magpo-produce ng neurons natin. So kung affected the movement, usually ito ang mga clinical pictures niyan. Ayan po. Unang-una po yung tremors. Yung tremors po niya, involuntary o yung involuntary shakiness. So ito po yung mga initial na signs and symptoms, no? Yung parang pill rolling. Ayan po, kung makikita niyo sa picture, pill rolling ang tawag po dyan. Resting tremor yan, na kaya siya tinawag na pill rolling kasi yung parang may pinapaikot-ikot siya dito. Yung parang ganyan, no? Parang ganyan po, ganyan po makikita niyo sa may mga taong may Parkinson's disease. Nangyayari yan po pag rested. So po, pag minove niya na yung hand niya, mawawala na yung yung tremors na yon kasi resting tremors lang ang nandun sa may Parkinson's disease, unlike sa other part of the brain na may diferensya, puro dun ng intentional tremor. So yun po ang pagkakaiba nila. Tapos po, ayan po, yung rigidity. So nagkakaroon ng rigidity dahil may nagkakaroon ng stiffness yung mga muscle. So isang example po dyan para mapakita yung rigidity ay yung tinatawag na cogwheel rigidity. So ayan po, yung cogwheel rigidity po, pag alimbawa ito yung kamay niya, no, minove mo, pinasively move mo, pag pinasively move mo, so may parang may patigil-tigil, hindi mo siya mai-move ng diretso, so may parang resistance, ganun po yung yung cogwheel rigidity na tinatawag. Tapos yung pangatlong clinical pictures po, ito po yung sa mga movement. So yung bradykinesia, yung hypokinesia, saka yung akinesia. Yung bradykinesia, siyempre ayan po yung difficulty in movement. Tapos yung hypokinesia, slow movement. Yung akinesia is yung wala talagang movement. So nagkakaroon po dito ng difficulty ng pag-i-initiate ng movement. So nahihirapan sila. So isang example po dito, yung parang naninigas yung paa, yung buong extremities niya, no. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na isa pang signs and symptoms na shuffling gait. So nahihirapan silang humakbang. So ganun po yun. Tapos on progressive stage, nagkakaroon na tayo ng postural instability dahil po yan dun sa mga muscle imbalance na laga natin. So yung patient na to, prone siya na
matumba. So, ayan po yung mga possible na mangyari doon sa pasyente na merong Parkinson's disease. Yung balance niya kasi talagang hindi nawawala na siya ng balance. So kung nawawala na siya ng balance, posible kang matumba. So, itong clinical pictures na to, yung tremors, yung rigidity, tapos yung sa movement niya, yung bradykinesia, yung hypokinesia, sa akinesia, saka yung postural instability. Yan po yung 4 na pinaka-common signs and symptoms ng isang taong may Parkinson's disease. Pero ito pong resting tremor na to, kung kakaroon ng differential diagnosis, kung i-differentiate mo siya sa other neurological disorder o yung neurodegenerative disorder, yung sa mga cerebellar na disease po, iba po yun. So, intentional tremor doon. So, with action. So, nagkakaroon ng tremor kung may movement. Unlike dito sa Parkinson's disease, pag rested lang. Tapos po yung bradykinesia, saka yung postural instability, kung nangyayari naman po yung dalawang yan sa essential tremor. So, with action na naman, with intention na igalaw mo. So, nagkakaroon nun. Yun ang kakaiba sa So, laging resting tremor. Pero po, ito pong clinical pictures na to, yung sa movement niya, po to, yung wala pong muscle weakness dito. Pero until now po, medyo controversial pa rin yan kasi may mga studies na sinasabi nila na walang weakness. Pero may mga studies naman na sinasabi na meron weakness. So, tapos po, meron din po mga non-motor problems po yung Parkinson's disease. Andiyan po yung depression, dementia, tapos yung sleep disturbance, tapos po yung difficulty smelling. So, nagkakaroon sila ng ganyan. So, bakit nagkakaroon ng ganyan? Dahil po sa may dysfunction ng other parts of the brain, specifically yung prefrontal cortex, kung saan na connected din doon yung basal ganglia natin. So, paano ba ginagamot? So, let's go to the treatment. So, ang plan ng doktor dyan ay syempre, eliminate yung mga symptoms. So, para i-stop yung progressive degeneration ng neurons. So, ang target nila dyan, ang pinaka-strategy, ang aim talaga nila dyan, syempre, i-increase yung production ng dopamine. So, ang unang choice po dyan, syempre, yung kung kulang ka ng dopamine, so, gusto mo magpasok ng dopamine. Kaya lang, yung dopamine po kasi, hindi pumapasok yun sa may blood-brain barrier. So, kung ito yung blood-brain barrier, ito yung dopamine. Ayan, kung makikita nyo sa may picture, papasok yun sa blood-brain barrier. At pag na-reach niya na yung brain, meron po tayo doon na dopa decarboxylase. So, yung siyempre, ang kailangan po natin, dopamine, hindi naman po yung levodopa, di ba? Kaya lang, pagdating ng levodopa sa brain, meron po doon na dopa decarboxylase, i-degrade niya ngayon yung levodopa para maging dopamine. So, nakukuha niyo po ba? Hindi lulusot sa blood-brain barrier. Ito yung barrier, no? Hindi siya lulusot. Ulitin ko lang po, para maliwanag. Hindi siya lulusot. Kaya ang ginagawa, levodopa. So, yung levodopa kasi, pumapasok yun, tumatagos yun sa blood-brain barrier. Kaya lang, sasabihin, bakit levodopa? Dopamine ang kailangan. Hindi. Kasi pagdating nan sa brain natin, madedegrade na siya ng dopa decarboxylase. So, nandun na yung dopamine. Diba? Ganun lang yun. Tapos po, dito po, meron tayong peripheral na dopa decarboxylase dito sa peripheral vascular system natin, no. So kung mag-apply ka ng dopamine, hanggang doon lang siya, hindi siya papasok doon sa blood-brain barrier. At may isa pang pinoproduce din yun na pag ng dinegrade ng decarboxylase, ay nagpo-cause pa yun ng pag-produce din ng isa pang na epinephrine na which is pwede pang makapag-cause ng atrial fibrillation sa puso natin. So, pumasok na dito yung gamot na combination ng carbidopa saka levodopa. Diba po? Kasi carbidopa, levodopa,
So, ayan po, nandyan si dopa decarboxylase. So, kung yung dopamine, yung levodopa lang, i-degrade niya yon. So, magiging dopamine lang yon. So, hindi pa rin papasok sa blood-brain barrier. So, hahanap siya ng katulong. Ang katulong ng levodopa is yung carbidopa. Yung carbidopa po is ano po yon, dopa decarboxylase inhibitor. So, kung meron pong dopa carboxylase inhibitor tayo na which is yung carbidopa, hindi niya madedegrade yung levodopa na ikakarga. So, yung levodopa, dire-diretso, papasok sa blood-brain barrier. Levodopa pa siya, pagdating niya sa brain, may decarboxylase na naman doon, at least, sana po nakuha nyo, no? Medyo tricky question, pero po, kung gusto niyo pong ipaulit sa akin, one-on-one, pwede pong itanong niyo sa akin directly through call sa may page ko po sa Facebook, Master Galen. So pwede ko pong ipaliwanag uli sa inyo doon. Pwede ko pong i-explain uli sa inyo doon. Pero a-upload pa ako ng tungkol lang dito. Ito pure lang dito sa levodopa, carbidopa, dopamine, dopa decarboxylase. Gagawa pa ako ng isang video niyan. Focus lang tayo diyan, yung blood-brain barrier na yan. So let's go to the next slide. So, another strategy nila is yung magbigay ng amantadine. Yung amantadine na to is the antiviral drugs medication po to. Ito kasi nag-increase siya ng dopamine. Kaya lang wala pa pong malinaw na mechanism of action, kaya halos di rin ginagawa. Tapos po, yung dopamine agonist. So, yung dopamine agonist, so i-stimulate niya yung mga dopamine receptors mo, parang tinitrick nila yung mga dopamine receptors mo na makapag-produce sila ng dopamine. So ayan po yung gamot na bromocriptine, yung ergot derivatives po yan, or yung fungal derivatives, tapos yung pramipexole, tapos yung ropinirole, non-ergot derivatives naman po yan. Tapos po, isa pang strategy dito ay yung COMT inhibitors or yung catecholamine o methyltransferase. Kasi itong catecholamine o methyltransferase po ito, dinidegrade niya po yung dopamine saka yung levodopa. So, wala rin nangyayari. So, ang gagawin is magbibigay tayo ng drugs para ma-inhibit niya yung trabaho ng COMT. So, kung may inhibit niya yung trabaho ng COMT na nagde-degrade ng dopamine saka yung levodopa, magbibigay po sila ng entacapone saka yung pagcapone. So, yan po yung mga gamot na COMT inhibitor or yung catecholamine o methyltransferase. Tapos po, isa pang nagde-degrade or nagme-metabolize ng dopamine natin yung MAO-B, yung monoamine oxidase B. So, ang gagawin natin, inhibit na naman natin yon para hindi ma-degrade yung dopamine or hindi siya metabolize. So, bibigay ng gamot. Ito po yung gamot na selegiline. So, yan po yung mga treatment strategy po nila na binibigay, mga gamutan na binibigay sa may Parkinson's disease. Tapos po, since ang dopamine natin is kulang, tapos siyempre kung kulang siya, ang namamayagpag is yung acetylcholine. So, ang gagawin po natin para mag-balance, ayan po. So, kung dito 3 lang yung dopamine, dito 5, ang gagawin natin para mag-balance, kailangan natin ng anticholinergic. So, tatargetin natin yung acetylcholine para magbalanse. So, babawas din tayo ng acetylcholine. So, balance na. So, bibigay sila ng mga anticholinergic drugs. Example ng drugs na yung benztropine. Tapos po, yung iba naman po, yung hindi na nakukuha sa gamutan kasi minsan yung pasyente po hindi na naging responsive din sa sa drug. So, ang ginagawa ng mga doktor diyan pabago-bago ng strategy ng treatment
Kasi pag dito medyo hindi na yung effect, ito naman. Pag ito hindi na naman, ito naman. So pero pag halos hindi na may epekto lahat, nagkakaroon na yung DBS, so yung deep brain stimulation. So isa pong mechanical device na kinakabit po yan dito sa may baba ng natin, sa may baba ng collarbone. So under the skin, so siya na ngayon yung may wire po dyan na nakakabit sa brain. So siya na yung magbibigay ng signal. So pag nagkakaroon ng aberrant signal dun sa natin sa may basal ganglia, siya na yung nagko-counteract, siya na yung kukontra nun. So siya na yung nagtatama nung nung brain signals doon. Tapos po may Parkinsonism na tinatawag, yung symptoms na kagaya nung sa Parkinson's. Makikita mo rin po yan sa mga ibang disease na tungkol kagaya ng Lewy body dementia, Wilson's disease, saka yung Pick's disease. Ayan po. Tapos po, yung mga antipsychotic na drugs, lalo na yung haloperidol, nakakapagpabawas din kasi ng dopamine. Saka po yung metoclopramide. So, yan po yung mga gamot na nakakapagpabawas ng ating dopamine sa production sa ating utak. So, sana po, yung mga nakinig dyan, na lalo na yung mga inline sa medical, alam ko nabasa nyo naman na to, alam nyo na to, pero review rin, di ba? Maganda rin yung nare-refresh pa tayo. Sa iba naman po, yung para sa iba po dyan na medyo naguguluhan dahil hindi naman sila inline sa medical, hayaan nyo po, magkakaroon pa po ako ng isang talakayan tungkol dito sa Parkinson's disease. Pag ready na po, ilalagay ko po yung link dito sa baba. Pag ready na po yung video nyon, ilalagay ko po yung link na yun sa baba para mapanood nyo rin. So more tatalakay tayo doon sa mga dapat iwasan para hindi magkaroon ng Parkinson's disease, tapos yung mga pagkain na mga nakakatulong sa sa sintomas natin. So marami po yun. Doon tayo po focus. Dito medyo scientific kasi tayo, So medyo makaka-appreciate lang nito kadalasan yung mga inline sa medical. Huwag po kayo mag-alala. After this video, doon naman po tayo sa mga home remedies ng may Parkinson's disease, yung mga dapat gawin para tapos yung para hindi tayo magkaroon ng Parkinson's disease pagdating ng araw, pagtanda natin. So, doon naman po tayo po-focus. So, hanggang dito na lang po muna, Master Galen. Kaya kung hindi ka pa po nakaka-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na po. Hanggang sa muli po, Master Galen, paalam.